guys! I'm Paula. I'm Pam, and we're Two-Piece Chick! And we're back. To episode 31. Ayun! 31st, 31. 31. 31. Episode 31. Okay, kung saan ito ay normal episode. Correct. Yan. So meron kaming bagong topic for our 31st episode, and it is signs that you've made it. Ayan. Feeling ko magiging series to. Ang mga signs. Oo. Ang mga signs. So, ang first natin ay sign na talagang ka na, you're okay with life. Yes. Yun. Yan. Not just financially, but yung sa life in general. Generally, inulit ko lang. Generally sa life. Sabi niya in general in life. Generally. Yung friend mo wala nang masabi. Okay. So bibigay kami ng mga feeling namin. Kapag you show these signs, you've already made it in life. In life, Okay. yes. Sino muna? Okay, since nauna ka last time, ako mauna ngayon. Okay. Syempre, number 1 na dyan, yung hindi ka tumitingin sa presyo. True. Sa grocery, sa restaurant, anywhere na may gastos, hindi ka tumitingin sa presyo. Yes. Mas ang priority mo is kung bet mo ba, yung tinitignan mo na or yun. yung use is ayan, kung magagamit mo ba ng siya. matagal. Ayan, ganon. Wala kang pakialam sa presyo as long as masaserve niya yung purpose niya for you, ganyan. Tingin mo ma-enjoy mo siya, True. ganyan. Nandun na ba ako sa point na yun? Wala pa, definitely. Kasi malapit na. I wouldn't say malapit na din. Siguro halfway through. Tanaw mo na. Oo, tanaw ko na. Pero nasa malayo pa siya. Okay. Ganon. Yung tipong nasa beach ka, tapos yung see the line where the sky is the sea. It calls me. Ayun, ganun pa siya kalayo, guys. Sa labas si Maui. You're welcome. Naging musical. Ayun, ganun pa siya kalayo for me. But definitely getting there, no? Siguro, meron lang mga ilang bagay na hindi na ako masyadong concerned sa presyo. Like Nissin wafer. Okay. Nissin, baka naman ini-stock ko kayo sa ano ko. Yes, pinagdadamot niyan sa mga kapatid niya. So, baka i-sponsor niyo yan siya ng isang box para hindi niya po tinatago sa mga kapatid niyang nakababatas note na ayaw niya pong mag-share ng Nissin wafer. Favorite ko yun, lalo yung peanut butter. But kaya yung kulay, ano ba yan? Yellow? Green. Green? Ano yung yellow? Yung yellow is yung normal. Ay, yung red yung normal nila. Chocolate yun. Chocolate. Parang vanilla yata yung yellow, okay. Or butter. Blue yata yung vanilla. Butter. Ayan, may ganun din sila eh. Pero diba, kabisado namin. Oo, kabisado namin mga colors. Bet ko talaga yung green, yung peanut butter, masarap. Pala. Peanut butter. Masarap. Okay. Ayun. So medyo malayo pa siya. Siguro yung sa mga mura-mura na bagay-bagay, ganyan. Like yung mga everyday necessities, ayun, hindi na ako masyadong concerned sa presyo. Pero yung pang mga tipong investment, yung mga long time mo na gagamitin, ganyan, like capsule wardrobe, ganyan. Yeah. Hindi pa rin ako. Wala pa ako sa point na bibili ako ng mga super branded na mahal. Pero alam natin na long lasting sila, pero nasa Shein pa rin kasi tayo. True. Ganyan. At sa Shein, minsan hindi pa choosy pa ako sa mga presyo doon. Kasi feeling ko parang, masyadong naman. Although, ganyan. Yung mga branded na kasi ngayon, hindi yung quality minsan yung binabayaran mo. It's just the name, the brand. Okay. Kasi meron mga higher quality na hindi branded. Na hindi kilala. Yeah. Actually. So, yun. Ano na lang din talaga, kumbaga yung use niya, yung gamit niya. Like for example, sa akin, mas prefer kong bumili sa Shein kasi mas gusto ko yung fabric na gamit nila versus sa iba. So, ganun, kanya-kanya. Hindi naman always dahil mahal siya, it's gonna last you for a long time. But most of the time, yes. But hindi all the time. Yeah. Ayun. Tsaka sa restaurant din, minsan, meron pa rin akong mga moment na, hindi ko ito bibilhin masyadong mahal. Parang ganyan for, ganun. So, medyo malayo pa. Pero at least getting there. Hindi naman yung nandun pa rin sa nagsimula na talagang hindi ka makaano. Oo, higpit talaga ng sinturon. Walang drink yung meal mo. Oo, yung tipo titiisin mo yung tubig sa basong masebo at walang yellow. Oo.
Asawa na mahilig ng sa yelo. Oo, true. Ako talaga, mahilig ako sa malamig na mga drinks. Correct. So, ayan. Alam mo Ayun. ang kadugtong niyan for me, signs that you've made it is, hindi ka na bumibili ng dupes. Meaning? Mga duplicates. Like, for example, dupes pala ang tawag doon. duplicate. Pag ang ibig sabihin, tigilan ako duplicate. sa mga abbreviation. What I mean is, like, for example, you opt for the cheaper alternative. Yes. So, if parang sign yun na you've made it, na hindi ka na doon sa alternative. Yeah, you buy the real thing. You buy the real thing. And, ako, may ano lang ako dyan, meron lang akong rule sa mga ganyan. Like, kung disposable naman, bakit ako bibili ng branded? Truth. Like, for example, yung mga branded na mga tissue, why? Diba? Diba? Bakit ako bibili ng mahal na tissue? O kung hindi ka naman like highly sensitive sa mga ganun, why? Yeah, kung ipapahid ko lang naman sa ano ko, sa puwet ko, diba? Although siguro gusto mo yung cottony soft, may ganyan. Pero sa akin, yung mga ganun, mga everyday disposable things, okay lang na Carry hindi na yun. masyadong branded. But for things na kailangan mo siyang gamitin ng sobrang tagal, yun yung kailangan mong investan. Like, for example, mag-invest ka sa magandang quality na aircon versus yung non-branded na aircon, right? Or mag-invest ka sa high-quality power banks. Diba? Kasi ngayon, yung power bank, necessity na yan eh. True. Diba? Higher quality na mga cords, ganyan, mga higher quality na mga extension, lalo na kapag involving appliances or power. Kasi paranoid ako sa ganun, yung baka mag-trip siya, or baka sumabog siya, yung mga ganun. Kaya, nag-invest ako sa mga higher quality na mga talaga, appliances. Kasi, yung parang na-experience or na-realize ko yan nung parang merong isang taong nagpa-realize sa akin na hindi ko na maalala kung sino siya, but basta na sinabi niya sa akin na okay, mura siya ngayon, but times 10 kasi yung buhay niya shorter. True. Versus bumili ka ng isa na mas mahaba yung buhay niya. Durable. Ganon. So, like, yung mga blowers, hair dryers, di ba? So, yun yung mga mag-invest ka sa mga ganun na matagal yung buhay niya kaysa yung mura nga tapos ilang months mo lang gagamitin tapos bibili ka na naman. True. Di ba? So, isa yun na sign na hindi ka na bumibili ng mga cheaper alternatives sa mga ganun. But again, ako kapag disposable, okay lang yung mga cheaper alternative. Ako nandun na ako sa point na kaya ko ng parang intently nag-i-invest na ako doon sa mga bagay na araw-araw kong ginagamit na subject to repetitive wear. Oo. Katulad ng sapatos. Dati ako, ang philosophy ko sa sapatos, madami, tas mura. Ganyan. Yeah. Tapos ang gamit ko sa kanya is once a week. So para mapahaba ko yung buhay niya. But it was an illusion. Kasi pag ang binili ko lang kasi doon ay nakatipid lang ako at sapin sa paa. Not necessarily comfy, sapin lang siya sa paa. Ganyan. Versus nung nag-try na akong bumili ng mga talagang high quality, durable na mga footwear, katulad nung running shoes. Okay, sorry na, hindi nga ako nagra-run, diba? Pero yung kasi, yung comfort kasi ng running shoes running shoes na magagamit mo sa araw-araw. Kasi bakit ba? Hindi naman nag-e-error eh. Hindi naman tumutunog. Naglalak ba yun? Hindi ka tumakbo. Ngayon, talaga na-realize ko yun lately sa sapatos kasi yun nga dati, di ba, mahilig akong bumili ng madami. True. Tapos tigwa 150 lang. Ganun. Yeah. Tapos ngayon talaga naisip ko na worth it naman bumili ka ng mga 2,000-3,000 na sapatos. Pero dalas naman yun ng years. Tapos yung support niya nga sa paa mo, ganyan. Lalo ngayon na medyo hindi na tayo pabata, ganyan. Tapos ako kasi nagko-commute pa rin ako so marami pa rin akong lakad na ginagawa sa araw-araw, ganyan. Tapos sa work pa, 'di ba? So yung hindi matatawaran yung comfort talaga. Yeah. And I think that's one of the signs that you've made it na you don't mind spending for comfort, for convenience. You pay for the convenience. Yes, you pay for the convenience. Ganyan. Ano ba yung parang sa akin kasi I'm proud to say na nandun na ako sa point na yun, willing na akong magbayad na for convenience, for comfort, ganyan. Kasi, bakit ka magsasuffer? What's glamorous about suffering, guys? I don't understand. Na parang, bakit natin pinapahirapan ng mga sarili natin? Para bang kailangan may plus points ka pag naghihirap ka sa mundong ito. I mean, life is designed to
I mean, sige, life is suffering, ganyan. That is true. But why would you choose it? Oo, Diba? Kung kaya mo namang iwasan, kaya mong i-circumvent, parang ako, okay, true. yung mga tao dyan na, ito tinitiis ko to, tiis, ganyan. Okay, gusto mo medal, gusto mo certificate. Saka hanggang kailan ka magtitiis, girl? True. Paano pag bukas wala ka na? But that's true. Diba? Hindi forever buong buhay mo nagtiis ka. About tiis lang. Alam mo, kasi yan ewan ko siguro sa tayo, dahil nga, sinakop tayo ng napakaraming nation, siguro naging embedded yan sa culture natin. Yung inferiority. Yung tiis, yan. Oo, na ewan ko sa inyo, basta ako hindi. Ako talaga hindi. No. Oo, true. Kung kaya yung magandang yan, yung sinabi mo na isa siya sa mga sign that you've made it, that you pay for convenience. Natutunan ko yan, mga 2017, 2018, ganyan. Meron akong hinire from a third party. Parang parang third party company siya, tapos magde-deploy sila ng tao sa company mo. Okay. Para additional headcount, ganyan. Tapos higher siya sa akin ng konti, mas matanda siya ng 2-3 years, ganyan sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, Paula, alam mo, kung may kung meron kang pambayad sa convenience, bayaran mo. Sabi niya, if you have the money to pay for it, pay for it. Sabi niya, tulad ako, kaya kong bayaran yung Grab hindi mag-Grab ako araw-araw. Sabi niya ganun sa akin. Bakit ko ililimit yung sarili ko to magtipid and magtiis araw-araw kung kaya ko naman siyang bayaran. And ang kapalit nun, oras. Pagod. Di ba? Like, for example, yung kanya, very simple na, commute. Gusto niya iwasan yung commute. Kaya, binabayaran niya yung convenience ng pagbubuk ng private car, yung Grab car. Diba? So, ganun. So, kung kaya mong sinasabi ko yan lagi sa mga taong humihingi sa akin ng anong mantra ko sa buhay. Yun na, dahil sa'yo. Shoutout sa'yo, Al. Very good friend. Ano naman yan? Okay naman siyang tao. Okay yan si Al. Pero marami akong natutunan sa kanya. And niya ako noon boss niya ako nung time na yun. Ako yung team lead niya. Pero dami kong natutunan sa kanya. And then, lagi kong sinasabi ko pag tinatanong ko anong mantra ko, yan. If kaya mo bayaran mo. Kung kaya mo magbayad ng kuryente at hindi magtiis sa mainit na room, mag-aircon ka, girl. Diba? So, yun, sign yan. Tsaka, huwag nyo namang tiisin all the time. True. Kung kaya, kasi di ba pinagtatrabahuhan nyo naman yan. True. I don't get the logic behind tiis. Oo. Hindi talaga. Well, siguro if you have other people to think about, siguro. Right. And other responsibilities siguro, pwede. And the operative word being kaya. Pag kaya mo, as in within your means, gawin mo. Diba? Parang, kasi, unang-una dyan ang binabuyback mo is your time. Time and energy. Time and energy. Kasi yan naman ang currency natin para mabuhay tayo sa mundo, diba? So, bukod sa oil shortage, may may energy shortage. Sa sarili natin. Ayun, totoo naman. Ayan, that's another sign that you've made it. You don't mind paying for convenience, for comfort. Bayaran nyo yan, guys. Bayaran nyo yan kasi pinaghihirapan nyo naman yan. Truth. Okay. Next. Kadugtong to nung sinasabi mo sa restaurant. Signs that you've made it is kaya mong mag-upsize ng drink. Guys, kwento lang namin. Kumain kami sa Tokyo. Kasi nag-crave kami sa katsudon. By the way, on the hunt ako sa best katsudon. Please share your recommendations, guys. Meron akong mga na-try na 3-4 restaurants. Meron pa akong isang gustong i-try. Hinihintay ko lang si Jackie. Hello, igalaw mo ang baso. Kumain na tayo doon kasi gusto ko nang i-try yung katsudon nila. Pero, ayun, on the hunt ako sa katsudon. So, nag-crave kami ng katsudon nga ng isang weekend. Punta kami, marcha kami Tokyo. Tapos, sabi nung ate, gusto niyo pong mag-drink, ma'am? Sige, upsize mo yung todo, jumbo. Jumbo ata yung pangalan. Sumo yung pangalan nung drink nila. Yung pinakamalaki. Yun yung kinuha ko. Tapos si ate ang kinuha niya lang is large. Aba, nung pagdating nung red iced tea, guys, tabo siya. Ang laki ng sumo, guys. Sabi ko, ipapabalik ko mo ba yung iced tea? Sabi ko naman, sabi ko sa server, kuya, hindi ka laki. Hindi namin na-realize kasi wala sa picture
eh. Hindi, wala dun sa menu. Tapos hindi namin siya nakita Tapos kung ano size siya. lang, like 15 pesos lang yung idadagdag difference. mo. Difference. Tapos sabi ko, nagulat talaga ako, laki ng asdi. Pero kung papaligo mo yung extra, laki talaga guys. Para siyang tabo. So para siyang mini status tabo. symbol siya na hello, sumo yung red iced tea ko guys. Ganon. Signs that you made it kasi dati laging solo, laging a la carte. Yan, Diba? walang drinks. Oo. Hindi ka Ngayon, natakot mag-upsize Truth. ng drink. Truth. Okay. Yung pag tinanong ka ng cashier na, ma'am, ano po, large na po yung Coke? Yes. Ganon. Taas noo. Dati, ay, hindi po regular lang po. Ganon dati. Yung mahina lang. Minsan wala pa. Hindi po solo lang. Solo lang po, a la carte lang po. Ganon. Ngayon, sige, yung itodo mo, sumo mo yan. Ayan. Pero Pinakamalaki. hindi na kami nalalayasan ng kinain sa restaurant kasi may panulak na. True. At malamig na. May yelo na yung drink, guys. Oo. Perfect. Ayan. Okay. Next. O sige. O hindi naman pagkain. Ano? Ayan. Ito. Rare yes, effortless no. Rare, yes. Example. Example, pag you know that you've made it, kapag you don't grab every opportunity presented to you, yung namimili ka na as in, ganda. ganyan. O yung tipo, Ganda. ay, no, not Kasi, di ba, always grab opportunity lagi. Oo, grab opportunity lagi. Rare, yes. Oo. Guys, you've made it pag you know when to spot a real opportunity versus yung wala lang na Wow, ganda opportunity. Ganyan. Kasi ako, ang natutunan ko, philosophy agad din. Ang natutunan ko sa mga ganyan is, you don't drink from every cup presented to you. That's how you get poisoned. Wow, ang ganda na naman. May ambag na naman ako sa SP Pets. Okay, mag-ano na kami, mag-edit na po talaga ng reels. Sorry po. Oo, maganda na naman yung mga ambag ko sa reels. Ayan, kasi, pag yes ka ng yes, yung masyado kang uhaw sa opportunity, karugtong yun nung part na feeling mo may kailangan ka pang patunayan. Ganun. When you know that you've made it, selective ka na sa mga pinipresent sa'yo, sa mga pinipili mo, sa mga hindi, ganyan. Alam mo na kung ano yung worth ng time at energy mo, alam mo yung hindi. Okay. So, you know you've made it kapag mapili ka na sa paglalaanan mo ng oras mo. Okay. So, rare yes, effortless no. Yung tipong pag nag-no ka, hindi ka nakakonsensya, hindi ka mag-explain. Yes, yung hindi ka mag-explain. No is a complete sentence. Ayan. Perfect. So, ayan. You know you've made it pag ayun na, yung rare na yung yes mo, tapos dead ba ka sa no, mag-no ka, and then period. Walang kasunod na explanation. Ako, I can say siguro 75% of the way through na ako doon. Hindi pa 100%. Meron pa rin kasi yung mga opportunities na yes pa rin ako ng yes. Tas yung no ko, may konti pa siyang anxiety. Pero at least na-unlearn ko na yung explaining part. Yes. Kaya ko na ngayon mag-no ng no, bye. Oo, Yun. same. Though, hindi all the time. Kasi, siya parang personality nga, part siya ng pagiging part siya ng personality ko na for most of my life. So, hindi siya kayang i-unlearn overnight. But, may afterthought na siya. Yung, ba't ako nag-explain? Yung may ganun na siya. True. Parang napupulis mo na yung sarili mo. Kailan ko mag-explain? Ganon. Hindi, dati kasi parang, laging always kailangan ko mag-explain. True. There's a monkey on your back telling you to explain. Oo. Ayoko ng monkey. Ano gusto mo? Yung reindeer? I want a chameleon na lang. Parang Rapunzel yan. Si Pascal! Chameleon niya, di ba? Chameleon siya. Okay. Ikaw parang feeling, ayaw mo pala sa inisip ko sana si Wushi? Si Mushu sa Mulan. Mushu sa Mulan. Pwede. O kasi ayaw mo sa dragon buto kasi yun. Ayaw mo sa butiki Oo. Pero dragon yata siya. Pero same O, ang dragon lang na gusto ko ay malaki. Pero pag yung butiki, lizard na lang size sa'yo, ka. there's a panda on your back na lang. Pwede. Gusto mo panda? Si Poe. Si Poe. Siya na lang. Si Jack Black. Si Jack Black. I love Ako you. si Pascal sa akin. There's si a Pascal. chameleon on my back, on my shoulder. Telling me na mag-explain ka. Kasi hindi nila, kailangan ipaintindi mo sa kanila bakit ka nagna-know and all that. Hindi na siya ganon. True. Parang may hindi ko naman kailangan mag-explain eh. Ganon. So, hindi siya all the time ganon. Pero ang ganda nun, hindi lahat
ng times dapat mag-yes ka. Mag-yes ka. So, be a rarity, ganyan. Na Okay. the less available you are, the more valuable you are. Okay. Ayan. Ako, next ko na signs that you've made it is kaya mo na yung mainis yung mga tao sa'yo. You know what I'm saying? Like wala akong paki sa gusto. Wala akong paki sa maramdaman nyo. Basta ito yung gusto ko. Ganon. Kasi mostly ng mga natututunan ko ay sa mga leaders lang din sa office. Merong one time na goal setting year na sinabi nung parang boss namin na ang goal ko this year ay mainis yung mga tao sa akin. Sabi niyang ganun. Kasi ang gusto ko is makuha ng team ko kung ano yung dapat makuha nila. Regardless kung may inis sila sa akin or hindi. Ganun level. Okay, Sabi ko, so parang ano siya, no? Parang yung parang determination mo na makuha yung what you deserve or yung kung ano yung gusto mo regardless kung anong mararamdaman ng mga tao sa'yo. So, syempre iba na yung kapag yung may tinapakan ka na iba yon. But I guess yung may inis yung mga tao sa'yo na kasi ano ba yun, masyadong oportunista. Yung mga ganun, yung lagi may side comment. Signs that you made is wala ka nang paki sa ganong comments. True. 'Di ba? Basta ikaw kung ito, wala naman akong ibang tinatapakan, wala akong ibang ino-offend. All good. All good ako. At least ako, ginagawa ko kung ano yung dapat kong makuha. Ginagawa ko yung mga bagay. Ginagawa ko yung mga dapat kong gawin para makuha ko yung mga bagay na gusto ko. Ayun. Ganyan. Okay. Ayun. So, ayun. Wala ka nang kiberan na sa ako nung gustong sabihin ng mga ibang tao dyan. Alam mo, I think that's the hallmark of taong as in successful, made it, na wala silang pakialam sa sinasabi ng mga tao sa paligid nila, ganun. Oo. Basta ang ine-execute nila is yung para sa dreams nila, wala silang paki sa background noise, Kumbaga ganyan. yung validation, hindi nanggagaling sa external. Sa labas, true, ganyan. Na basta they're going to do what they have to do para ma-achieve yung gusto nila, tapos wala na silang paki kung ma-offend ba yung iba, ganyan, o tingin ng iba dyan, merong better way, ganun. Yeah. Parang, okay, sino yung isa pang taong makakaalam ng better way ng para sa'yo kung di ikaw? Correct. Diba? Parang, True. it doesn't make sense that you hinge your execution plan sa mga tao na wala namang alam kung paano ka as a tao, diba? Parang, ayun. Yes. Agree. That's one sign that you've made it. Yes. Ayun. Next. Ayan, gusto ko to. Mentorship over competition. Signs that you've made it, guys, mas gusto mo nang matuto sa mga tao sa paligid mo kaysa makipagsapawan. Yeah. Hindi ka successful na tao pag ang gusto mo palagi number 1 ka. Yeah, that's the mark of an unsuccessful person. Kasi ako, marami akong kakilala ng mga successful people na ang gusto nila is tulungan yung mga taong nasa paligid nila. Willing silang mag-knowledge transfer, willing silang mag-share, willing silang hindi sila nag-gatekeep. Essentially. So, ayan, yan yung mga successful people na kilala ko. At yung mga unsuccessful, sila yung nagre-reverse bittering sa gilid na, they don't deserve me, so hindi ko sila papansinin, mga ganyan. Reverse bittering. Sige, ganyan. Mag-reverse bittering lang kayo dyan, mga te. Basta ang mga successful, ganyan, yung mga made it, yan yung mga taong pumapasok sila sa mga rooms na hindi sila yung pinakamagaling sa room na yun. So, that is magandang mindset to have kasi pag ine-expose mo yung sarili mo sa mga ganong environments, tas open ka to learning, marami kang matututunan, promise. Tas yung mga tao na na mga sila, success mindset, millionaire mindset, whatever you want to call it, sila yung mga willing mag-lift up ng mga tao, hindi sila yung mga nang judge ng down, ganyan. So, tsaka mas nakakapagod makipagkompetensya all the time. Kesa yung matuto lagi. True. Nakapagod makipagkompetensya, guys. Kaya totoo na yung collaboration happens at the top. Everyone at the bottom competes. So, kung bet mo sa baba, okay, sige, diyan ka. Pero, syempre, tayo mga gustong mag-made it, dun tayo sa taas, kung saan may collaboration, ganyan. Yes. Saan nagtutulungan, nag-aangatan, ganyan. Correct. Ayun. True. Next. Galing doon, ang next ko na signs that you've made it ay meron ka ng sariling eco bag.
sa grocery. Yung, alam mo, parang if you think of it, parang mas successful ka kung bili ka ng eco bag. Hindi guys. No, it's the other way around. It's the other way around, guys. Kasi parang sa akin, ang is meron kang planning. True. Yung kaya mong mag-plan na, okay, hindi ako basta-basta lang pupunta ng grocery. Kailangan meron akong eco bag. Tapos, plus points yun kung meron kang chiller bag. Yung lalagyan ng karne. Lalagyan ng frozen sorry goods. na wala pa akong chiller bag. Sige, pero eco bag madami. Yeah, eco bag talaga is Ayan. At sa lahat ng mga panglabas kong bag, merong at least isang eco bag na laman yun na by default para kung sino man ang damputin ko sa kanila for the day, merong eco bag. Yes, Ganun. Guys. Tsaka na natin yan, gawin na nating personality yan. Hindi na po nakakahiya magbitbit ng eco bag anywhere. Oo, true. Mas okay na nga, lalo sa mga grocery, malalaking grocery. Although yung iba, binabox naman nila, which is okay lang din naman. Pero kasi sa akin parang wasteful din yun kasi tinatapon mo lang din naman yung box. So, ako mas okay na sa akin na laging may eco bag. Reusable. And then, yun nga yung planning na very nakaka-adult yun, guys. True. Kung meron kang dalang eco bag sa grocery, hindi ko maintindihan yung iba kung bakit wala silang eco bag. hindi ko kasi ako as someone na dati rin hindi ako naniniwala sa eco bag. Minsan nga nababad trip ako. Ano ba yan? Kailangan yung eco bag, pipila pa ako dun kasi kailangan ipabox ganyan. Pero ako nandun na ako sa point where hindi mo pwedeng kuhanin yung eco bag ko Yung gano'n, yung meron kasing time na kunyari, kasi ako pag closing or pag quarter close, kasi tinitipon ko yung team ko sa isang room, sa isang war room ang tawag namin. So, magko-closing kayo, dadaanan nyo yung closing period, na doon kayo sa isang room, isang room, sama-sama kayo. Tapos, ang ginagawa ko, every time, kasi 3 days kaming magkakasama. So, dun sa 3 days na yon bibili ako ng snacks. Okay. Maraming snacks. Para habang nag-closing sila, meron silang chicha. Ganon, mga kape, mga Nissan wafer, mga ganyan, mga piatos. Meron silang chicha. Tapos, syempre, minsan merong maiiwan doon. Merong sobra. Sinasabi ko talaga, yung eco bag ko, wag niyong kukunin Okay lang yung laman. Basta iwanan yung eco bag. Merong minsan nagpapaalam na, kunyari maraming bitbit. Like, for example, nung Christmas party namin, ang dami nilang bitbit. Syempre, ako yung nag-grocery, kumbaga, yung bumili ng mga pamigay. So, syempre, yung eco bag, parang default sa akin yung eco bag. So, ang dami nagpapaalam sa akin, akin na lang yung eco bag, Miss P, ganyan, sa dami kong bitbit. Sige, pero yung yellow, akin yan Hindi pwedeng makuha yung yellow. Kasi hinahanap-hanap ko talaga yung yellow na eco bag na yun. Nasaan yung eco bag ko na nawawala yung yellow? Tapos naiwan sa church. Yung yellow ko na eco bag na yun. Favorite niya pa naman yun. Tapos hindi ko na mahanap ulit yung eco bag na yun sa SM. Kasi sila, nagbabago sila ng design every season. Every season. Nung summer season, parang watermelon. Yan. Ngayon, lavender ang nila. Hindi ko na makita yung yellow na eco bag. Pero, ayun, sign that you made it, na may eco bag ka ng sarili. Ayan. As you can see here, guys, it's not about having the ability to buy. It's the discipline that you develop, 'di ba? Kasi ang mga successful, we can call them successful, di ba, pag made it, ganyan. The successful people, well, at least yung mga kilala namin, hindi sila yung bara-bara. Hindi sila bara-bara gumastos, ganyan. And they are mindful of the stuff that they are doing, ganyan. Especially yung mga ganyan, meron sila mga advocacy, katulad mga ganyan, na hindi lang yung basta yung eco bag, yung convenience ng eco bag, pag bumili ka ng marami, pero yung impact nun sa mundo na environmentally, ganyan, hindi ka nagiging wasteful, gano'n. So, ayan, yun ang aming mga made it. Yan, mag-collecta kayo ng eco bag. Ayan. So far, na-collecta ko na yung sa SM, yung mga eco bag na yung pampasko. Ayan, yung blue. Mayroon yung Pasko nga. Ayan, yung Pasko na blue. Tapos yung watermelon, meron din ako Meron akong watermelon. Yung lavender. Meron ka nung lavender. Parang wala ako nung lavender. Yung green, meron. Green. Yung green. Tapos red. Yung red, Pasko yun last time. Pasko. Yung yellow talaga. Ang ganda pa naman ng yellow. Bet ko din yung yellow. Kasi hindi yata ako nakabili ng... Nahanap ako nun. Ganon.
Okay. Ayun. Next. Ako na, okay. Okay, ano pa bang mga hindi natin nasasabi? Eto, nakita ko to sa post ni Makoy Dubs. Okay. Na, ayun, shoutout sa'yo, Makoy. Eto, which is, I agree to this, sign that you've made it. May karapatan ka ng mali. Well, Ayan. Pero syempre, as people who value time, who tell everyone always that time is gold, syempre, hindi namin kinokondone yung pagiging late, di ba? Pero, sign that you've made it is yung people will wait for you na nga. well. Sa mga true sa din mga naman ganap. yan. True din naman yun. Pero yun nga, ayaw mo rin naman na maging inconvenience sa kanila na people are waiting on you. Tsaka it's rude talaga to be late. Pero, yeah. Pero totoo naman, Totoo diba? naman, Totoo yeah. naman, sign that you've made it. May cake ka ng malit. Ganun. Oo. Actually, Man. that and yung kaya mong umalis Nang walang pumipigil sa'yo. Oo. True. yung hindi ka Oo. kailangan nandun. Late entrance, early exit. Oo. Ayan, Diba? oo. True. Signs that you made it. Okay. Very Miranda Priestley ka doon. Pupunta sa party ng 9:30, aalis ng 10. Mga Oo, true. Siguro na Priestley ba yung sa Devil Wears Prada? Okay. Okay. Yeah. Sign that you made it is hindi ka na nag-check ng balance before ka mag-withdraw. Perfect. Or hindi ka na nag-withdraw ng hundreds. True. Diba? Yung may butal, yung 1,600. Hindi na nga. So, Hindi ang, na. ang increments mo ay thousands na. Thousands. Oo. True. Kasi di ba, kung ano yun, hindi mo na kailangan mag-check ng balance. Alam mo na, kahit magkano withdrawing ko dyan, kayang ilabas ng Scary. ATM ko. Diba? Ah. Sign that you made it. Ganyan. Tapos hindi ka na, yung hindi lalabas yung pera kasi may butal yung yung hindi siya naglalabas ng hundreds. Oo. So, hindi ka makaka-withdraw kasi Makaka-withdraw. hindi carry. Ayun. Or yung mga withdraw mo lang is yung minimal na na Oo. amount na pwede niyang ilabas. Like 500. Like 500, ganyan, or oo. 1,000. Ayun. True. Tapos kung walang 1,000 yung mo, edi syempre hindi mo withdraw Hindi yung is mo 1K. withdraw. O kung ano ba yung laman nun kasi less than 1K. Yeah. Ganun. So, ayan. True. Sign that you've made it. Another sign for me that you've made it is nag-i-invest ka na ng bongga sa bedding. Sa mga true. sheets, Oh my God. pillows, pillowcases, mattress, ganyan. Oh my God. Ako, honestly, wala pa ako sa ganung point kasi hindi ako bumibili ng Totoo naman din. Totoo naman din yan. Ang gamit ko ay, siguro meron lang akong dalawa dyan na pinagpapalit-palit ko pero yun lang yung binili ko ever. Di ba ako nag-i-invest? Pero I think that's one of the signs that you've made it. Kasi, importante ang rest, guys, sa mga made it. Talagang kailangan meron silang enough sleep, enough rest para mag-function sa kanilang mga buhay-buhay, ganun. So, ayan, siguro pag medyo umangat-angat na tayo, yan yung unang-una kong pagkakagastusan. Oo. Magandang mattress, magandang pillows, sheets, bed sheets, kumot, ganyan, Oo. pillowcases. Ang dagdag ko dyan is yung sheet mo ay 100% cotton and meron kang comforter. Very important for me talaga yung comforter. So, and kahit hindi comforter, basta yung takip, yung may cover. May cover lang, yung kama mo. Ayun, and then, mas mahal kasi talaga pag 100% cotton. And ako talaga, very choosy ako sa sheets. Do you own ba 100% cotton na Yeah, lahat ng sheets ko 100% cotton. Kasi ayoko nung polyester kasi mainit siya. And as a pawisin girly nga, tsaka ayoko yung feel niya talaga. Naiinis ako. Yung parang silky siya, di ba? Oo. Pero mainit kasi yun. Mainit yun Oo, eh. mainit. Pero yun kasi yung mura. Yun yung mga murang sheets kasi. Pag 100% cotton kasi and mas mataas yung thread count, mas mahal. Although, mas siya. Breathable. Oo. Breathable kasi. Tsaka masarap siyang higaan pa, lalo pag bagong vacuum. Oh my God. Totoo. Tsaka Sarap. bagong siya, yung bagong laba siya, tapos nabilad siya sa araw. Oo. Oh my God. Ganun levels. Heaven on earth, yes. Oo. So, ganun yung mga sheets namin sa bahay. Yung gusto namin mag-upgrade into a mas magandang mattress. Pero, okay na yan. Okay rin naman yung mattress ngayon eh. Siguro unahin yung pillows. Mas okay yung pillows na gawing memory foam. Lahat. True. Yon. Ayan. Next. Signs that you've made it. Nag-check out ka kahit may shipping fee.
Sorry na. As a free shipping girl. Or yung yung kunwari di mo na-meet yung minimum Nasa order ka pa ng marami. para maging free shipping. Grabe yung mental gymnastics mo doon na Oo, kasi sayang naman yung binayad mo sa shipping fee, di ba? Dagdagan mo na lang yung in-order mo. Ganon. Pero, okay, wala pa tayo doon. Pero, ako din free shipping girl as din a ako. free shipping Kahit girl. na may pambayad naman ako, pero mas gusto ko pa rin talaga free shipping. Kasi Oo. sayang naman Sayang yung naman. 36 pesos, sayang din yun, di ba? Tsaka alam mo, dati, siguro mga 3-4 years ago, nung hindi pa masyadong ang online shopping, na hindi pa siya masyadong tanggap ng masa. yung very pa tayo, untrustful sa mga online sites or online shopping. Yung Shopee, hindi siya, wala silang free shipping vouchers dati. As in, laging dapat magbabayad ka ng shipping fee. Tapos, syempre sa Shopee, diba, it's a selling platform. So, iba't ibang sellers yung nandun. And most of the time, yung mga gusto mong bilhin is galing siya sa iba't ibang seller. Tapos, bawat seller magbabayad ka ng shipping fee. True. Ngayon, ang dami ng promo. Parang laging always default free yung shipping. Oo, lalo pag marami kang binilahan. True. Kaya ako din free shipping girly din ako. Ganyan din yung girl math ko na hindi ako magbabayad ng shipping fee. Dadagdagan ko na lang yung order ko para makalibre ako sa shipping fee. Ngayon din ako sa food delivery Girl! Diba? Dagdagan mo ng apple pie. para umabot. Para matakasan may 49 pesos na delivery fee. At least may apple pie ka. True. Diba? Or at least meron kang sundae. Girl math. Diba? Girl math. Ayan. True yan. Pero siya, parang kahit you've paid it, parang ayaw mo pa rin pumayag na magbayad ng delivery fee, Or True. or mga shipping fee. Or siguro nandun na sa entitlement mo na, ay marami naman akong binili, siguro naman deserving na ako ng free shipping. True. Diba? As a someone that you've made it, syempre hindi ka naman bibili ng less than 500, diba? Mga ganyan. So, ayun nga. Okay. Bigyan niyo po kami ng mga vouchers. Joke. Next. Okay, next. Eto. You don't feel the need to show off or prove yourself. Okay, yes. Yeah. Agree. 100% agree. Alam mo ito, dati meron akong mindset na pag nakakita ako ng nagja-judge kasi ako sa physical appearance yung mga taong sinasabi mo na ay mayaman yan, ganito talaga, ba't ganyan itsura niya, ganon ako. So parang sa akin nun, feeling ko kung may pera ka, dapat it shows how you present yourself, pero hindi naman kasi lahat siguro na mapera, ganun. And karamihan sa mga kilala ko ng mga mapapera, sila yung hindi sila flashy manamit. As in, simple lang sila mga, although makikita mo na talagang yung mga suot nila is mga is high quality talaga na mga damit, mga sapatos, ganyan. Pero you don't see them as yung kumikislap sila sa hindi. As in, sila madalas sila naka-earth tones lang, mga neutral, mga ganun. Pero pag nakita mo yung mga tatak, mga ganyan. Talagang mga, may tawag dito, class, elegance. Elegant talaga yung mga, yung mga brands nila. As in, okay, ganyan. So, doon ko natutunan na hindi pala kailangan super flashy kapag at when you when you come from money, na pag meron ka talagang wealth na masasabi na talagang totoo, hard-earned, ganyan, you don't feel the need na ipagsigawan sa mundo na mayaman ka. Ganon. So, I guess siya comes with yung yung external validation, 'di ba? Hindi mo na siya hinanap sa iba. True. Kasi alam mo naman sa sarili mo na I've made it. I have this, I have that. So, bakit kailangan ng validation? Diba? Kung alam ko naman, ganun. Ayan. Yes. Sign that you've made it. Next. Ako, sign that you've made it is ang binubuk mo Grab car at hindi Grab Saver. Sorry na! Wala pa ako doon kasi Grab Saver girly ako. Grab Saver girly ako. Minsan nga, Vinfast GSM. yung electric. Yung green? Yung blue-green. Turquoise. Yeah, turquoise. Ayun, birthstone natin yung turquoise. Ayun. So, kasi sayang naman yung matitipid mo din. Sayang yung matitipid mo. Pero merong Grab driver na nag-share sa akin yan. Ang difference nila is
parang sa saver, sa kokonti lang na mas konti yung pool ng cars na kung saan mabablast yung request mo. Okay. Kasi merong iba na So, parang, saver enabled, yung iba hindi. So parang lower priority ka. Ay, hindi. Mas konti nga mas yung konti pool. yung pool, ganyan. Kasi Alam ko- by default daw, ang naka-on ay yung standard. So parang kukonti lang yung drivers na nag-off, mag-on ng saver. Akala ko Oo. kapag grab saver ka, ibig sabihin yung aircon mo mahina. Hindi pala ganun. Bakit ganun ba lahat ng grab saver na lahat? Grabe Oo, girl either mahina siya or amoy alimuog yung kotse nila. Well, sa akin naman, so far sa mga halos lahat ng binubok ko kasi saver. Kaya rin naman. Siguro merong isa or dalawa. Meron yung matyasyempohan. Oo, may matyasyempohan ka na. Ayun, meron akong nasakyan minsan amoy yosi, ganyan. Tapos, Tapos yung aircon nila, naka-1. oo. Tapos yung thermostat, yung malapit sa heater. Yung malapit na dun sa pula, no? bakit naman ganun? Gabi ka ba sumasakay o araw yan? Mga gabi. Kasi gabi yung O baka siguro nalalamigan sila. Pero unacceptable yun kung araw, tapos nasa pula yung lapit na sa heater. Oo, Pero yun nga, ayan. lagi kasi syempre, sino ba naman ako para magreklamo? Saver lang naman yun. Parang feeling mo wala kang karapatang magreklamo pag nag-saver ka. Yeah. Ako naman, kaya rin naman so far yung mga saver na nasakyan ko. Tapos ang pinaka gusto ko doon, parang lahat sila mayroong electric fan. Yung may USB fan sa likod, ganyan. So na-appreciate ko din yun na meron silang ganun. At least yung init. Nahanginan, nagsisirculate kumbaga yung aircon. Tsaka pag nag-grab kasi ako, ordinarily araw maaraw. So, ayun. Pag pag gabi, carry siguro ng konti. Medyo malamig konti. Hindi naman mainit. Ganun. Yeah. Pero ang hindi ko talaga bet sa mga ganun is yung amoy yosi, ganyan. Tapos yung amoy sinampay na hindi natuyo. Oo, na hindi natuyo. Ganyan. Ayun yung amoy ng alimuong na sinasabi ko. Yung hindi natuyo na sinampay. Ganun. Ayan. But then again, wala kang karapatang magreklamo. Kasi grab saver naman yung binok mo. Ayun. So, Next. lang tayo? Siguro once in a blue moon lang tayo sa standard. O yung pag yung nagmamadali ka, Nagmamadali, ganyan. Ayun. kailangan mabook mo na agad. Next. Ako na ba? Yes. Ako na, no? Ayan. Okay, sign that you've made it. Lahat ng underwear mo walang butas. Or hindi siya garter. Hindi siya bacon, yung garter. True. Oh my God. Gumraduate na tayo sa ganyan, guys. Ang dami ng nabibilang ng underwear ngayon, guys. Sa Shopee, ang dami na. Alam mo dati, kaya ako nagtitiis sa bacon na underwear. Kasi nga, mahirap hanapan yung size namin ng underwear namin, lalo sa mga mall, ganyan. Kaya, sobrang pasalamat ko talaga sa Shopee. Kasi doon ako nakahanap ng malalaking underwear. Ganyan. Tas mura. Hindi, parang kahit mura siya, ganyan, okay lang naman yung quality, ganyan. It serves the purpose, ganun. Tapos, alam mo ba, kung hindi pa ako nakakita sa Shopee, hindi ko talaga papalitan yung mga underwear kung bacon. Yeah. Napalitan ko lang sila like 2 years ago. Tapos yung mga kaka-proud. Tapos yung mga underwear na ginamit ko before that, at least siguro college pa ako noon. Oo, college pa yun, girl. Sobrang luwag na nila. Yung tipo, na medyo natatanggal na sila pag galaw ako ng galaw. Oh my God, ate. Wala nang kapit yung garter. Kaya nung nakita ko talaga. I'm judging you. Made it na talaga. Kasi nung nakita ko talaga sa Shopee, bili talaga agad. Isang dosena agad. Yeah. Na underwear na, ayun nga, as in, mahigpit na yung garter, hindi na siya. Well, sa underwear naman, wala naman ako may butas. Pero mahilig ako dati magtiis sa medyas na may butas. Ayun. Di ako makarelate. Di ako nagme-medyas eh. Okay, Hindi kasi ako nagsisneakers hindi siya masyado mahilig mag-sneakers. Okay. Ako kasi mas sneakers ako. At nung time na yun talaga, nung wala pa talaga ang ate nyo, for the taste talaga ako sa butas na medyas. Alam mo, masakit yun pag siya, buong araw mo suot. Yung pag lumulusot yung toe mo doon sa butas. Tapos may chafing pa siya, ganyan na nagra-rub siya, may friction doon sa Ang sakit nun kapag after mo siyang tanggalin, promise. Tapos kinabukasan kailangan mo ulit siyang suotin. Oh my God. Walang ka talaga. Pero tinapon mo na yung mga. Tinapon ko na. Wala na akong underwear ngayon na may butas. Hindi, socks.
Socks, tinapon ko na. Okay. Okay, lahat ng bago kong socks ay sa mall ko binili. Perfect. Hindi sila Shopee, ganyan. I made it, ganyan. Yeah, you made it talaga. Oo. Okay, Mall I'm proud yun, of mall. you. Thank you. Okay. Next. Signs that you've made it is kaya mo nang magtapon ng box. Wala pa ako dun. Toxic Filipino culture yan. Yung nag-iipon ng box, hindi siya Filipino culture Asian culture siya. Yung kunyari yung box ng iPhone 6s mo, nasa iyo pa. As in, ang tagal na nun. 17 na. 2015 pa yun. Nasa iyo pa yung box. Tapon mo na yung Tapon mo na yung mga ganyan na box mo. Ano yan? Clutter lang yan. And Ako kasi mahilig ako sa mahilig siya sa ganyan, Hindi. guys. I mean, siguro ang ugali ko na hindi maganda about boxes is pag meron akong mga bagong bili, hindi ko siya ina-unbox agad at pinuput away ko kaagad. Parang tinatambak ko muna, tapos kung kailan ako tamaan ng gana na mag-unbox, doon lang ako mag-unbox. So, parang tanga. So, Yeah. alam niyo ba yung MacBook ko? Halos isang buwan bago ko siya in-unbox. True. Although, ang sa akin lang is, like for example, yung box ng vacuum nyo. Bakit mo kailangan yung box? Gagamitin mo naman yung vacuum everyday, right? And you're not gonna sell it again, right? Yung vacuum naman na, although siguro kung slightly used, pwede mo ibenta ulit. Pero why? Why are you holding on to the box? Diba? Yung mga box ng mga router nyo na mga sira na, ba't nasa iyo pa? Toxic Filipino culture yan. And natutunan ko yan. Kasi masakit ko din yan dati. Nung nandito pa ako nakatira sa bahay nila at nila mama. Sakit ko rin yan na nag-iipon ako ng mga box. Tinatago ko siya. And nung lumipat ako dun sa house ko talaga, wala na akong ganung luxury kasi wala akong Space. Wala akong kasing daming storage dito kaysa dun sa bahay ko. Kaya pag in-unbox ko na siya, tapon ko na rin yung box. Kasi although meron kasi nagre-recycle sa amin ng mga karton eh. So merong day na nilalabas namin siya ng mas maaga para makuha siya nung nagre-recycle. So hindi naman siya diretso dun sa parang trash talaga. So merong kumukolekta ng mga karton talaga. So dun siya napupunta kasi kaysa nagko-collect lang siya ng dust sa bahay niyo. At nag-occupy ng space. Diba, tapon nyo na yan, yung mga box ng mga Pop Mart nyo, tapon nyo yan. O, diba, tumatawa siya kasi relate siya. Siya yung nagtapon ng lahat ng mga boxes ko dito last time. In a few minutes or 1 hour na nandito ako, yung eco bag niya na naka-display na 3, down to 1. Lahat yun ay mga box lang. Puro kalat lang. Puro kalat niya lang yun. Puro mga box lang na pwedeng itapon. So, okay, kailangan talagang ma-learn natin yan. Para kailangan mong kumbaga siya parang nakaka-adult din kasi yun. Na kaya mong mag-let go ng dating pinamana ng mga magulang mong ugali na diba? Mga hoarding ng mga box. Kasi diba nag-umpisa yan sa mga nag-hoard tayo ng box ng ice cream, diba? Lalagyan ng tilapia. Diba? Doon yan nag-root sa utak natin na yung mga ganyang reusable dapat tinatago natin. Pero again, kung hindi mo naman siya gagamitin and wala ka namang paglalagyan doon sa box na yon, bigay mo na lang or itapon mo or bigay mo sa mga nagko-collect ng nagre-recycle ng karton. Ayun. Okay. Okay. May time pa ba tayo? Meron pa. Okay. Next. Ako na ba? Yes. Sign that you've made it. Okay. You are more generous. Like, genuinely generous. Like, you're not giving stuff away to show off, ganyan. Or parang, meron kang mindset na may makukuha ako dito pag namigay ako, ganyan. When you are, as in wala, generous ka lang na as in, pag meron kang friend na in need, go, eto, sige, tulungan kita, ganun na. Walang no strings attached, no conditions, ganyan. Tapos yung generosity mo is coming from a place na you want to make people happy, ganyan. Gusto mo lang maging light sa buhay nila, ganyan. With all the darkness that we're experiencing now, di ba? Gusto mo lang na maging kahit papano, magbigay man lang ng counting ng joy. Liwanag. Yes, or liwanag, ray of sunshine dito sa mga tao, sa paligid mo, ganyan.
Ako as a madamot na. Madamot nga yan siya. Totoo. As a madamot na tao. Madamot yan. Hindi wala pa ako doon sa part na yun kasi wafer nga, pinagdadamot mo hindi kasi ako nandun pa ako sa part na takot ako maubusan. Paano kung walang matira sa akin? Ganyan. Paano kung mabitin ka, isa na lang yung wafer mo. Wafer. Diba, ganyan. Nandun pa ako, I may be working on it, ganyan. Pero, syempre, nakakabit din yan dun sa, kung meron ka kasing abundance sa sarili mo, you will not have any problem sharing it, ganyan. Pero, wala pa kasi tayo dun sa, siguro malapit na, sa abundance level, ganyan. And sa akin kasi, yun nga, katulad ng na-share ko before, ang philosophy ko sa giving is gusto ko yung bukal sa loob ko. Yung as in, hindi dahil meron akong hidden agenda na gusto ko ganito. Oo, especially out of obligation. Ayoko magbigay out of obligation. Ganyan. Kasi it defeats the whole purpose of giving. Ganyan. Kaya ka nga nag-give kasi free will. Gusto mo. Ganyan. Pero kung inuobliga kang magbigay, parang sa no for me. Ganyan. So, ayun. Very generous ka pag ikaw ay... I guess hindi lang din sa financial or sa material things. I guess sa pag generous kang mag-share ng knowledge, ganyan. Knowledge, time, yan. Yung pag hindi ka... Yun kasi parang... Yun nga, yung sabi natin kanina, parang... parang takot ka laging maunahan ka. Masapawan, ganun. Masapawan ka. Kaya hindi mo sinishare yung mga alam mo. Ganon. Yes, ganon din. Agree. Next. Since that you've made it, yung tip mo hindi barya. Like, as in bill. So, hindi na counted dito yung 20 kasi yung 20 barya na siya. Barya na siya. So, minimum is 50. 50 na, ganyan. Kasi siya, parang ako hindi ako naniniwala sa tip before. Lalo na kapag yung restaurant ay may service charge naman, Pero parang na-realize ko din, kasi si Daddy mahilig siya mag-tip Very galante si Daddy sa mga galante mag-tip si Lalo Daddy. sa mga, sa lahat ng nagsaservice sa kanya, like car wash, restaurant, yung naglalagay ng golf ball niya. Lahat, kumbaga mahilig siya mag-tip, galante siya sa tip. And parang lately ko lang din na-realize na pala siya, ang binabayaran mo pala dun, yung skill. Yung skill nila na hindi mo kayang gawin. Like, for example, yung skill nilang maglinis ng sasakyan na hindi mo kayang gawin. Kasi sasabihan ka ng kasama mo sa bahay na mukha kang tanga pag nag-car wash ka dun sa bahay nyo. Yun. Kumbaga, and plus, Teka lang, grabe naman sa mukhang tanga. Kasi, paano naging mukhang tanga? Parang iwan to si Kit. Sabi ko, ako na lang kaya mag-car wash. Sabi niya, napagod ka na, mali pa yung gawa mo, mukha ka pang tanga. Sabi niya ganun sa akin. Hindi na ako nag-car wash dun sa bahay namin. Anyway, so parang, kumbaga, yung bukod pa nga dun sa actual good service na na-receive mo from them. So, parang ako, lalo na kapag kunyari pag yung waiter, sobrang yung asikaso, ganyan. Tapos, or kapag yung car wash boy is very, number 1, naka-t-shirt. Okay. Yung car wash boy. Tapos very attentive siya. Oo, yung talaga, yung to the detail, yung bawal ang watermarks, ganong level. Magtitip talaga ako, Saka nakakatawa kapag yung makikita mo yung nila, yung smile nila na, parang first time nila naka-receive ng ganon kalaking tip. Kasi one time mag-tip ako sa car wash, boy, sabi niya, uy, Ma'am Paldo, sabi niya gano'n. Kasi binigyan ko siya ng 100. Kasi siya lang gumawa ng sasakyan ko. Yung ibang sasakyan, dalawa yung gumagawa. Dalawang car wash boy. Tapos siya lang mag-isa yung gumawa ng sasakyan ko. Tapos very maayos pa yung gawa niya. Uy, Ma'am Paldo, sabi niya sa akin. Nakakatuwa. So, ayun, mag-tip kayo, lalo na kapag okay naman din yung service. True. Although kapag may service charge, baka sa mga restaurant kasi usually may service charge Pero pag yung mga ganyan, yung mga car wash, 'di ba? Wala namang ganoon wala namang service charge So yun, bigyan niyo rin sila ng tip. Kung may ability naman kayo guys to give a tip. Ako kahit may service charge, kapag natuwa talaga ako dun sa service, for the tip din talaga ako. True. Ayun. Agree. Okay. Next. Ayan, you no longer feel the need to identify with titles.
Ayan. Hindi mo na gusto yung tinatawag ka na ma'am or miss, ganon. Well, ako naman, that's, for me, nagsimula yun na way, Ano ibig way sabihin before. ng titles ba? Titles like, pag naghalimbawa, meron kang, nasa social function ka, tas you need to introduce yourself. You don't feel the need na introduce yourself by the work that you do, by the title that you have at work. Halimbawa, I'm Pam, I'm the manager, ganito. Okay. You just stick with your name. My name is Pam. Okay. Nice meeting you, ganyan. Kasi ewan ko ito I don't have issue with titles. Actually, meron akong time sa buhay ko na gustong-gusto ko yung titles na yan. No? Talagang as in yun yung buhay ko. Pero it comes with, siguro kasama din to dun sa part na minention natin kanina na when you feel valid on your own, you don't feel like you have to feel validated by others. So, feeling ko kasi, well, sa akin lang, ganun kasi yung mindset ko dati. Nung gusto kong pag nag-introduce ako ng self ko, gusto kong may kasamang title, ganyan. Yeah. Na gusto kong ma-recognize nila na ako, ganyan. Na big time ako, na big shot ako sa ginagawa ko, ganun. Pero ngayon, I don't feel that I have to. Parang, okay, siguro, introduce ko yung sarili ko sa'yo at firstly, as a human, ganyan. Tao ako unang-una. The title came after all the work, after all the, that you've done, 'di ba? Pero sa akin, hindi na ako masyadong nag-aano nga din sa title. Hindi katulad dati na talagang hinahabol ko yun eh. Yung super na burnout na lang ako kakahabol ng promotion. Pero ngayon hindi, wala nang pakialam. As in, okay, bigyan nyo to sa akin, gagawin ko, ganyan. Pero I will not like link my identity to that na pag tinanggal mo sa akin yun, wala na ako, nobody na ako. No. I'll still be Pam, ganyan, just without the role. Diba? Parang, ayun, nandun na ako sa point na yun. And I think that's a mark of a made it person, ganyan. Kasi, nakakabit siya dun sa yun nga, yung validation. Kasi if you feel that you have to impress people all the time, it's not a successful person's mindset. Pero I guess, sa social situation, very off yun, no? Na, hi, I'm Paula, I'm the manager of... Anong pakialam ko? Hello. Parang pinatanong ko lang kung magkano kwek-kwek. Pero kasi, diba? Pero kunyari, syempre, kung magpe-present ka sa town hall, makes sense. Makes sense, okay, right? Bakit ka nandyan, basically? Bakit tama na ikaw yung speaker? Parang basically, ganun yung context niya, bakit mo sinasabi. But when you're a social situation and you're meeting another person for the first time, do you lead with that? No, diba? Exactly, why? Why? To establish dominance? Ano ba, jungle ba to? Ano ka ba, si Daenerys Targaryen ka ba? Breaker of chains, mother of... breaker of chains? The unburned. Mother of dragons. Ano ka ba? Khaleesi of the Great Grass Sea. Oo, ganun ka ba magpakilala? Oo nga, no. Pag nagpapakilala siya, laging gano'n eh. Diba? Hindi ka naman si Khaleesi. Pero again, guys, context, nagsasakop siya ng kingdoms that time. Yes. So kailangan niya magpakilala na ako to, so kailangan magpasakop kayo sa akin. Pero kung nasa social situations ka. Like for example, first time mo ma-meet kasi umattend kayo ng wedding, diba? Hindi naman pwedeng mapunta ka doon na, hi, I'm Paula, Mother of Dragons. Hindi naman pwede. Anong pakialam niya sa mo? Kung sino minamother mo? Pakialam niya sa dragons. Mamaya hanapin niya pa yung dragons. May maiba ka bang dragons? Diba? Diba? So, again, meron weird. lang weird. It's weird. There are appropriate circumstances. Pero not all the time. Like for example, keynote speaker ka. Di ba? Makes sense. Makes sense. Di ba? Katulad niya ni Daenerys na sinasakop mo yung Astapor, yung Meereen, ganyan. Di ba? Kailangan niya sabihin na meron siyang 3 dragons. Para matakot sila. Di ba? Di ba? Ayun. So, Khaleesi ha. Tigilan mo yan. Tigil mo yung kakaano mo sa titles. Okay, last na to. Okay. Parang masayang mag-end sa gantong note kasi dahil sa mga nangyayari sa natin, gobyerno natin. Signs that you've made it, hindi ka natakot sa bills, pero takot ka sa tax. Kasi guys, habang pataas ka Made it pa to. Kasi habang pataas ka, pataas din yung tax mo eh. True. And I really don't understand why. And well, number 1, tax. Di ko maintindihan bakit. Yung idea ng tax. Parang sa lahat na lang ng kibot natin meron Meron tax. So,
Ayun. I mean, But pero sabihin na natin that we have a functional government that Yes. uses the tax properly, you don't mind. go. Sige. True. Kung ang ibig sabihin naman yan, kung magbabayad ako ng higher taxes, there are more accessible healthcare for me. Why not? Right? And kung hindi ko kailangan matakot sa mangyayari sa akin in the future pag nag-retire ako, Why okay. not? 'Di ba? Pero kung ganyan na takot akong ma-ER kasi ang i-cover nyo lang ay 3,000. Doon sa bill ko. Bakit ako nagbabayad ng malaking tax? Oh my God. Diba? Totoo yan. Diyos Tapos ko. pipila ako ng pagkahaba-haba dun sa office nyo, dun sa ospital. Tapos ang ibabawas nyo lang sa bill ko ay 3,000 pesos. Di ba? Tapos yung bill mo, 6 figures, di ba? Diba? Sa mahal ng healthcare Tapos, ngayon. di ba? Tapos the rest of that, kailangan kong bayaran. Right? And, well, ako, very fortunate ako that I have magandang healthcare. Yung HMO, yung magandang, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng HMO eh. Pero yung Healthcare Management Operation. Hindi namin alam. Pero Ayun, yung basta- HMO card is what we're saying. So, ako, very fortunate ako that I have that. Na, kumbaga, meron akong safety net na provided ng company ko sa akin. Pero paano yung normal na Pilipino na, True. na hindi naman lahat is covered Ng no? HMO. Right? Hindi lahat may HMO. True. Kaya, nakakapagod po kayo. True. Napagod na. Di ba? Nakakapagod po kayo. Bakit po? Number one nila po ang tanong namin is bakit. And then, kung kukurakutin nyo lang din naman, huwag na po kami magbayad. Huwag na po kami magbayad ng tax. Para wala po kayong kurakutin. Right? Kasi pare-pares lang naman tayo nagtatrabaho eh. Right? O, diba? Ang difference lang is hindi kayo nagtatrabaho ng patas. Kami patas. Oo, lumaban naman kayo ng Oo. patas. Kayo kasi hindi eh. Nyo eh. Daya nyo. May cheat code, may power overwhelming. Ano ba? Show me the money. Ang daya. Ayan. May show me the money. May show me the money kayo. Kami nga ni Operation Seawall, hindi namin kaya. Totoo. My God. Kayo minsan may power overwhelming pa yan sila dahil nga meron silang Kasi sari-sari. ang mga pag power trip nila, iba din. True. Di ba? Hindi namin, ay naku, bakit kayo ganyan? Lumabang kayo, huwag kayong mag-cheat code dyan. True. Daya nyo, may steroids yung nyo, yung may buffs. Oo, may Daya. May buffs na, may cheat code pa. Grabe na yan sila. Ayun, alam mo, actually, ako personally, I wouldn't mind yung tax kung nagagamit nga siya properly. Yeah. Ganyan. Yung tipong, alam mo yun, nagbabayad ka ng tax pero ilulubog mo pa rin yung sapatos mo sa baha. Diba? Para makauwi ka lang. Alam mo yun, parang it's not fair. Diba? Tapos ang depensa pa nila dyan, parang yung tax daw ay sinasabi sa Biblia. Ganyan. Talaga ba? The Bible defense, you have that? I mean, again, wala naman kaming issue sa pagbabayad ng tax eh. Ayun, it's not the problem. Yeah, ang it's issue namin how you use it eh. Kung kasi of course hindi naman all the time dapat maramdaman, like for example yung national safety, 'di ba? At some point parang ginagastos din yung tax for that, right? Na hindi naman everyday na nakikita mo na meron kang may police o hindi ka naman meron kang escort guard, diba? Armed escort sa work. Hindi naman kailangan ganon. Hindi naman ganon. Ang sa amin lang is yung mga basic necessity nga eh. Diyos ko, hindi natin maayos. Healthcare. Transportation. My God. Sidewalk. Ayan. My God. Sidewalk na lang. My God. Actually, ako nga kahit kahit yung mga vaccinations, yung mga ganyan, yung mga libre dapat na nakukuha ng mga normal na Pilipino na hindi kailangan merong requirement na kung saang presinto ka bumoboto at sinong pinoto mo. Ayan. Excuse you. Grabe. Yan yung pinaka-ayokong rule. Na, merong mga certain congressmen na ganyan. Oo. Na magbibigay sila ng parang tulong nila and then ang unang tanong dun sa mga mag-a-avail ng tulong na yun ay, binoto nyo ba ako? Oo, true. Nung last time? Alam mo, merong isang politician na nagtanong niyan sa mami ko, sa mami namin. Kwento niya sa amin na parang, although si mami kasi very idealistic siya, hindi, mabait siya, ganyan. So sabi niya, kaya lang, tinanong niya ako kung sinong binoto ko, hindi naman ako botante dito sa barangay.
Sabi ko, bakit niya itatanong? Mm-mm. Sabi mo sa kanya, yung pinambili niya ng ng gamot niya, binabayad ng tax ng mga anak mo. True. Anyway, nahaba na Ayun. nun. Overtime na Oh, naman yun. oo, Kasi tama na pag kayo. tax talaga ang usapan Ang hirap. Pero Ayan. yun, last na yun, wala Last na, yun, overtime wala na. Okay. Okay, with that, we're ending this episode with that very controversial note. Okay. So kung agree kayo dito, comment nyo dyan tax. #tax, comment dyan kung umabot kayo dito. Ayan. tapos- At maraming salamat sa pakikinig as usual Yes. ng aming bagong episode na signs that you've made it pero naging political. Correct. Political rant. And then Ayun. also let us know kung kung agree din kayo dito. Oo, sa Kung- mga signs na pinrovide namin. Kung meron ba Ganyan. kayo nung yellow na eco bag sa SM, comment nyo dyan. Benta nyo sa kanya. Or chika nyo kung sa SM nyo binili. Oo, para dun siya puntahan ko. para dun siya mapunta. Ayun. With that, we're ending this episode. Thank you so much, guys. Again, like, comment, and subscribe. Follow. Share. Most And especially share. Okay. Ayan, sige na. okay. See you next time. Oh, di ba? Gulo na. Okay, hindi. See you sa next episode, guys. Ay, okay. Puro bloopers game na. na. 1, 2, 3. See you next episode. Bye. Bye.